para matulungan ang ating mga kababayan sa pagbangon, sa tuluyan, pag-unlad pa matapos yung mga pananalanta ng mga kalamidad at noong mga nakaraang panahon. At hindi lamang yan, tuloy-tuloy na rin ito hanggang sa tuluyang makaahon sa kahirapan itong mga kababayan natin mula rito po sa Davao Oriental. At katulad ng binabanggit ko mga kaibigan, ayan, Nico, sino yan? Susunod? At yes ma'am, so, maraming salamat po ma'am. Ayan, si Governor Marañon, maraming salamat po. Ayan. At of course, eto, ka-text ko kahapon to, si Engineer Mariano Alquiza, ang Regional Director ng DPWH, Pogi, yan. Pauro, yan, si RD. Magandang hapon po, RD. Magandang hapon, George. Magandang hapon, madayon na udto. Madayon na udto. Sir, kanina, kahapon actually, nagdadalawang isip ako kung tutuloy ako from Mati to Katiil. Kasi lulan ako ng PTV Davao Mobile, ano? Dahil lang nakapagsabi sa akin, hindi pa rin nadadaanan yung tulay. Pero nagulat ako nakagawa kayo sa lalong madaling panahon. Paano nyo nagawa to? Well, George, ito yung sinasabi natin na tulungan. Yung unity na sinasabi natin, yung espiritu ng EDSA na walang imposible kung nagtutulungan. Gaya nito ngayon, yung tinulungan kami ng UPMO natin sa Central Office, tumulong sila, nag-deliver yung mga materials, components ng bridge, yung provincial government, tumulong yung local government sa mga tao dyan nga nagdadaan, yung right of way, yung DPWH natin, of course, nandyan tayo palagi. At napaka maayos po nang naging biyahe namin from Davao City actually hanggang dito sa Katiil. Though umabot kami ng 7 hours, talagang ganon kasi zigzag yung road. Maayos naman po at may mga iba pa po ba kayo mga roads and bridges na kinakailangang agad na matugunan after the devastation of these typhoons? Alam mo, George, we had 4 major bridges na nasira noong Typhoon Pablo. Pero lahat itong bridges na ito nagawa natin ng temporary relief. Madaanan ito ng traffic. But nung dumating LPA at saka Typhoon Agaton, na lalong lumaki yung sira, na lalo na itong lumaw na bisitahan ni Presidente ngayon through air, na totally was out ito. But na-restore din namin kaagad, sabi nga ng mga taga dito, we were ahead of schedule. Ang nakatagal lang talaga sa amin yung pagdating ng materialis from Manila. In all of this reconstruction being done, sir, at yung pagpapanumbalik natin ng mga dating tulay talaga, hindi yung temporary bridge, ano? Magkano po yung ating minamataan na gastos dito at hanggang kailan ang target natin to complete all of this major infrastructure? Dito lang sa Davao Oriental, George, yung Luma Bridge, nag-mobilize na yung contractor dyan para sa permanent bridge. Yan po nakakalaga ng more than 100 million. Yung Caraga Bridge, nung dating estimate namin nung Typhoon Pablo, ang damage yan na kuwan lang noon, mga almost 200. Ngayon, maging 350 million na. And then yung Manurigao Bridge, 270 million. So ito almost, lahat na tulay na ito ngayon, almost 700 million na. Tulay lang yun sa Davao Oriental. Pera pa yung tulay nga nasira sa Combal at saka yung mga local bridges ng under the provincial roads. Siyempre, getting the assurance from the President, matutugunan natin ang lahat. Opo, itong along the national roads, itong taon po na ito lahat mayroon ng pundo. Okay, maraming salamat po, RD. Kasama kayo sa pagbangon. Any parting messenger? Well, ito sa mga kasama ko sa gobyerno, kasama natin sa mga tao, dapat magkaisa talaga tayo kung gusto nating umasenso. Let's unite, kapit-bisig, sabi na tungo sa pagbangon at tungo sa pagkaunlaran. Salamat po, sir. Salamat, George. Salamat po si Engineer Alquiza, mga kaibigan, ng Regional Director ng DPWH Region 11.